damn good day, y'all. How have you been this past week? Well, ako po, I am super excited as usual. Kasi I missed you. O, di ba? Sobrang na-miss ko kayo. At dahil dyan, naghanda po kami ng super duper amazing topic para sa ating lahat. Once again, y'all, this is your Kuya Ru de la Torre welcoming you to another edition of your favorite weekly habit. Ano pa nga ba, Eddie? Road Trip, your guide to life's best adventure. Since matagal po tayong hindi nagkita, marami tayong pag-uusapan. Ngayon, are you ready to know what our topic is for the week? Ha! Handa ka na ba? Pakitanong yung katabi mo kung handa na siya. Thank you! Clue! Okay, clue muna. Okay, ang clue po, eto. Usong-uso ito at mukhang timeless na ang isyong ito sa mga young people and even those who are not so young. Ayan, merong ganito sa school, merong ganito sa office, at merong ganito sa bahay. Ano kaya ito? Okay, pangalawang clue. Minsan nakakahawa siya. Okay? Minsan parang ikaw ayaw mo naman mang ganito, pero dahil lahat sila ginagawa ito, parang gusto mo na rin sumali. Ang daming clue. Okay, ano kaya? Ano kaya ang topic natin today? Ang tawag po dyan, pa-suspense. O, diba? Chung. Ang ating pong topic for the week ay ito. What advice will you give to someone who bullies so hard? Okay, ang galing mambully, pero siya naman ay madaling mapikon. Alright, that's our topic for today. Okay, yung friend mong mahilig mambully, pero siya naman napakabilis mapikon. Oh, no! Yes, y'all. You heard that right. Ang topic natin today ay tungkol sa bullying. Ayan. May kilala ka bang ganito o hindi mo na din malaman kung ano ang gagawin mo? Kung ano ang sasabihin mo at kung paano mo pati pakikitunguhan ang taong ito. O baka naman ikaw mismo ang taong ito. Wow! Aminin. Well, all you need to do now is to stay tuned because we've gathered answers to that question coming from trusted people and of course coming from the Bible. But before we get to that, mag-countdown muna tayo dito sa Road Trip Billboard. Countdown, yo! Our countdown for today ay pinamagatang Picon Signs. You know, o yung mga senyales na ang isang tao, maybe that's you, maybe it's you, or maybe yung friend mo ay pikon. Ito po yung mga signs. Ayan. Mga obvious na signs kapag ang isang tao ay napikon na. Countdown begins right now. Number 10. Ito po yung mga mahilig sa basketball na napikon. Yung sobrang napikon sa'yo, pinatalsik ka na sa basketball team. Wink. O, diba? Yung tipong bumili ka pa ng bagong shoes, bagong socks, pati yung jersey mo bago. Tapos, wala ka na sa team kasi napikon sila sa'yo. Very good, y'all! Congratulations! Number 999! Yung sa sobrang pikon! Hindi ka na inilibre sa kantin. You know? Ayan, dahil sa kakapikon mo, ayun, wala ka ng pagkain libre, wala na, no more sustento. Number 888, y'all! Yung hindi ka nasasamahan, magpaalam sa parents mo pag may project kayo, o, di ba? Uy, friends, samahan mo na kayo. No, I'm not gonna have, no. Eh, di na zero ka. Number 777, y'all! Yung dahil napikon sa'yo, di ka na pinakopya ng notes. Very good. At least, naging Kristiyano tayo, di ba? Walang kopyahan. Very good. Number 666. Yung sa sobrang pikon, hindi ka na ilalakad sa crush mo. Wala namang ganyan. Medyo personalan na yan, di ba? Huwag na lang akong libre, pero yung sa crush, please, ilakad mo ako. Number 555. Yung nag-joke ka lang about sa ex niya. Buong araw nang nawala sa mood. Yo! Yung tipong, uy, don't touch me. Pikon nyo buong araw. Affected. Number 4. Yung pag nagde-debate kayo, biglang nagiging teary-eyed niya.
May kilala akong ganyan. Yung di mo pag nakikipag-debate, no, naiiyak-iyak ba? Friend, walang personalan ito. Debate lang ito, di ba? Magsusumbong ba sa magulang eh? Number 333. Yung konti na lang susuntukin ka na dahil sa sobrang pagkapikon. Magsalita ka ba? Manununtok eh. Hello, Christians tayo. Love one another. Pwedeng hug. Number 222. Yung sa sobrang pikon, nagsa-stutter. O, di ba? At nanginginig bigla yung boses. Di ba? Hindi ako pikon noon eh. Sorry na. Sige na. Kalma na. Number 111. Yung pag ikaw yung niloloko, okay ka lang. Pero pag siya yung inasar mo, 3 days, y'all, 3 days kang hindi kakausapin. Medyo G ka naman, di ba? G for grabe. Wow! Grabe naman. Ang bilis ng countdown, di ba? Pero sa totoo lang, talaga may mga tao pong ganyan. Ikaw, baka madali ka ring mapikon. Ang lesson po dyan, kung ayaw mong mapikon, huwag kang mampikon. Yun, no? Okay, did you enjoy that? I know you did. Aminin mo naman. Aminin mo na, please. Aminin mo man o hindi. Alam ko, medyo nakarelate ka ng konti. Simula pa lang yan, pero good news yo, more fun and learnings pa when Road Trip returns. Kaya, don't switch channels yo. Road Trip will be right back. Focus, yo, focus! You're still watching Road Trip. And now, let us all watch this super inspiring testimony. Isang example ng nambuli at nabuli din. Tingnan natin kung anong ginawa ni Lord sa buhay ng dating bully na ito. Let's hear it from our fellow road tripper, Jazel Lolo, here on Expressway, y'all. Hi, I'm Jazel Rosales Lolo. I'm 22 years old and I am from West Camias, Quezon City. Lumaki po ako sa isang Christian family, but of course, na-experience ko po sa labas ng aming tahanan na mabully ako, and then lumaki po akong rejected. Parang tingin ko sa sarili ko noon, wala akong magagawa. Mababa lang akong tao, tapos hindi ako maganda, ganyan. And then, come high school, of course, nadala ko po yun. Ang nangyari po, nangaaway ako palagi from time to time. Every quarter ng school year namin, napapadala ako sa discipline prefect kasi sobrang naggumagawa ako lagi ng issues, nang babash ako lagi, nangaaway ako, and nagkaroon ako ng isang mortal na kaaway. Itong person na to, sobrang nagalit siya sa akin. Tapos, malakas siya sa higher batch. Marami siyang barkada sa higher batch. Tapos, there was one day na I was alone in our classroom. Tapos, hindi ko alam na tinawag niya yung buong batch na yon. Yung mga girls, yung mga bullies from sa higher batch namin. Tapos, tinawag niya and then dumating sila dun sa classroom na yon. And then, they locked the door. So, just imagine a whole batch of girls na minamak lang ako, kinukutsa ako, binubuli ako, binivideo nila ako, ganyan. Tapos, dumating yung circle of friends ko, and then they asked them. Sabi nila, friend nyo ba to? Friend nyo ba to? Pointing to me. And then yung friends ko na yun, sabi nila hindi. And so I was really hurt. And I was really crying that time because I really felt that I was alone. I was so rejected. And doon na umikot yung life ko noon, puro away, puro gulo. So yung naging turning point ng life ko, when nagtuloy-tuloy po yun, naging arrogant ako. At the same time, ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Ang goal ko, ma-wound din yung ibang tao because I'm really wounded. Yung self-esteem ko hindi maayos. So nagsama-sama na po siya. Eventually, naging close kami nitong mortal na kaaway ko because she invited me to church. And then, after that, nagtuloy-tuloy na din yung commitment namin. Sobrang nakita ko na yung joy of serving God. And then, I went to a retreat. And then, after noon, I joined the life group. I served God. In that point,
pinakita po sa akin ni Lord yung value ko as a person. Talagang nag-decide ako na I'll give my life to Him, that yung value ko hindi ko ilalagay sa tingin sa akin ng tao or kung ano yung mga na-experience ko in the past. Nahil yung heart ko noon nung binigay ko yung life ko kay Jesus. Pagkatapos, mas na-renew pa yung self-image ko. Talagang pinakita sa akin ni Lord that I am precious in His sight, that yung mga experiences ko before, hindi pala yun yung worth ko. And then, God let me see na itong mga bagay pala na to, it was meant for me to know the Lord. Comparing my old life at present, before, sobrang sensitive. Sobrang sensitive ko sa mga nangyayari sa paligid ko na feeling ko lagi ako yung tinitira, feeling ko lagi na yung mga taong nagsasalita, ako lagi yung pinapatamaan. Parang ang nangyayari, dahil mababa nga yung tingin mo sa sarili mo, magda-down ka rin ng ibang tao. Ganun yung tendency ko before. Pero ngayon, nung nakilala ko na si God and talagang binago na ni Lord yung puso ko, nakita mo na yung sarili mo kung paano ka nakikita ni God. And at the same time, nakita mo na rin yung ibang tao kung paano sila tinitingnan ni Lord. And so there's genuine respect and genuine love na hindi lang dahil sila as tao, nirespect mo sila, pero dahil they are children of God as well. Sa lahat ng mga youth or mga kabataan na nakaka-experience ng bullying, first of all, if you are a victim of bullying, I encourage you not to base your self-worth, self-esteem, and self-image to what people say, but look at how God sees you. Tingnan mo kung ano yung sinasabi ni Lord sa'yo, at ang sabi niya sa words niya, you are loved, you are precious in His sight, you are the apple of His eyes. And from the very beginning, before you were even born, pinlano na ni Lord lahat ng mangyayari sa buhay mo. And so, look unto that, and I believe that that will make you feel good about yourself. And you are a masterpiece. And kung ano man yung mga words na sinabi sa'yo, kung ano man yung mga bagay na ginawa against you, I encourage you to forgive and release forgiveness to these people because, of course, they don't know what they're doing. And of course, hindi naman nila nakita kung ano yung nakikita ni Lord sa'yo. And so, talagang just forgive, move forward, and move on because God has a great plan for your life. And I believe na hindi lang ito yung bagay na mangyayari sa'yo in the future. Naniniwala ako na iaangat ka pa ni Lord at marami ka pang magagawa at marireach or maa-achieve sa buhay mo. Wow! Sabay-sabay tayong mag-wow! Ang galing, di ba? God is truly amazing. O, di ba? How He turned a person's life around like that. Woo! Grabe, ang galing, grabe. Binago talaga umiikot, nag-iba yung buhay ni Jazel because of the grace of God. Praise God. Grace found Jazel. To those of you who would also want to share a testimony of how God has worked amazingly in your lives, probably hindi ka naman bully or nambully or nabully or whatever, pero you know in your heart that God has a story in your life, beautiful story in your life. Grabe, please feel free. Okay? It's free. Libre po ito. Just feel free to send us an email at here we go, y'all. roadtrip@linenetwork.ph. Nanginginig-ginig pa yan. And our road trip crew will get in touch with you. Yeah! Alright, y'all. After hearing Jazel's testimony, talaga namang sobrang nakaka-wow. Eto maganda to. Ano naman kaya ang say ng ating guest expert sa ating topic for the week? Well, ang ating pong guest expert ay si Dr. Randy De Losa. Ayan, isa pong napakagaling na psychologist, resident psychologist po ng Pinoy Big Brother. Let's hear it, y'all, from the doctor himself. Here we go, y'all. Yes. Bullying is the use of mga threats, pananakot, strength, force para i-dominate yung isang taong mas weaker or mas passive. So, of course, yung goal doon is para ma-control yung isang tao or pagtawanan, you know. That's what bullying is. Maraming reasons para mag-bully. When we study yung mga families ng bullies, no,
we find out that many of them come from dysfunctional families. So, hindi masyadong maganda yung mga background nila. Posibleng may mga family problems or yung parents nila may mga problema rin. Or else, hindi maganda yung relationship between the parent and the child. So, dahil may angst yung bata, may depression or may anxiety, may hinanakit, naibabaling niya, nailalabas niya sa ibang tao. Another reason is because sometimes yung mga bullies, they have low self-esteem. Yeah, and in order to compensate for yung low self-esteem na yun, ini-exage naman nila yung confidence nila, yung strength nila. So they kind of scare people. And thirdly, siguro yung pinaka-common reason for bullies is they may have a problem like a psychiatric disorder. For instance, karamihan ng mga bullies may ADHD. So that's attention deficit hyperactivity disorder. So kung saan they have a lot of energy, and sometimes yung energy na yun napupunta sa bullying. Sometimes it's also an effect of computer games. Like kung masyado silang exposed sa violent games or TV shows, minsan i-incorporate nila yung values noon, and then they just act it out. Of course, yung biktima ng bullying, magkakaroon ng psychological effect. For example, madali sa kanilang maging depressed because most of them are actually loners or hindi sila masyadong sociable, medyo kulang sila sa social skills or self-assertion skills. So medyo nahihirapan silang mag-stand up for themselves. So they can get into a depression, they can get into anxiety attacks. At worst, they may even experience suicidal thoughts and commit suicidal behaviors. Their grades may suffer. Kung physical yung pambubuli sa kanila, they may get injuries or wounds. They may shy away from people. So medyo global yung effect ng pambubuli sa kanila. Some victims will even become bullies themselves. So dahil sobra naman yung nararanasan nila, they become the person who is bullying them. For victims of bullying, marami namang pwedeng gawin. Unang-una, don't keep quiet. You have to share that other people are bullying you. Yeah, because remember, there are people who want to support you. So, for instance, of course, you have to tell your teacher, you have to tell your principal, and then you have to make friends. Like for example, yung kahit mga janitor, security guard, yung tao sa canteen. These are the people who can back you up in case you get bullied. Pangalawa, siguro you can also tell your parents. Kasi your parents will also try to do something about it. They'll also try to talk with your teachers, the school, para ma-safeguard rin yung environment mo. You have to also be surrounded by friends. Kasi if the bully knows that you are surrounded with people, medyo mag-iisip na rin siya. Remember, there is strength in number. So if you're surrounded, then less ang chances of bullying. And lastly, siguro you can learn self-assertion skills, stand up, or even diffuse yung conflict with humor. Minsan kasi imbis na patulan or tumakbo away from, baka you can just make some funny joke, it diffuses the conflict, o baka maging friend mo pa yung bully. Sa mga bully naman, marami sa mga bully ang ayaw rin namang mabully. So ang advice ko sa kanila is, of course, don't do to others what you don't want them to do to you. Di ba? So alam mo naman yung feeling inaasar ka, you don't like the feeling, so of course, don't do it to others. Thank you very much, Doc. Grabe, super appreciate. Grabe, ang ganda naman nun, di ba? Talagang ibang level kapag mga experts ang nagsalita. Thank you so much, Dr. Randy, for giving us helpful insights about bullying. And for sure, many of our road trippers learned something, all right? Hindi lang something, a lot of things. Okay, ang daming natutunan and thank you so much. Road trippers, hug yan. Thank you, Dr. Randy. When we come back, youth access na. Kaya, stay tuned, friends. Yung mga nakausap at yung mga biglang na-ambush.
interview. Tingnan natin sa Youth Access. Ikaw ba yan? Mukha mo na ba ang lalabas sa road trip? Tingnan natin. Stay tuned, y'all. Road trip will be right back. We are back here on Road Trip and it's time for Youth Access. Ayan. Before I give you my own take sa ating topic today, tanungin muna natin kung ano ang masasabi ng isa nating ka-road tripper tungkol dito. Ayan. Fresh na fresh. Mula pa po sa Pandacan, Manila. Ayan. Grabe. Well represented. Lahat po ng mga taga Pandacan, Manila. Hello, hello, hello. Kasama natin siya ngayon dito sa studio. Gwapong-gwapo. Ayan, mukha talagang super holy. Tingnan natin ang kanyang masasabi. Ito po, i-welcome po natin si Ezekiel Fersario. Yay! Okay, hello, hello. Alright, palakpakan naman dyan, palakpakan. Yes, thank you. O, di ba, pinalakpakan mo yung sarili mo. Joke. Okay, Ezekiel, ito ang ating tanong na pinag-uusapan ngayon. What advice will you give to someone who bullies so hard? Ayan, talaga ang galing mambully, pero siya mismo ay pikon. Ayan. Okay, go. Ayun na nga. Sa mga nambubuli dyan, huwag niyong i-take yung sobrang moment na pagbubuli ninyo kasi sobrang masakit din yung sa damdamin ng binubuli. No, okay. At saka, ang payo ko din sa kanila, lahat ay pwedeng gawin pero hindi beneficial. Ano ba yung nakukuha ng mga nambubuli dun sa pagbubuli nila? Tama. Parang ang hirap. Tsaka lahat tayo, sabi nga sa Genesis 1 verse 27, lahat tayo, we are all made by His image, si God. Ginawa niya tayo para sa according to His image. Yun, image and likeness. No? Parang, yun na nga, parang we are all created by God. So, wag tayo mambuli. Ang payo ko din sa kanila, wag kayong mambuli kasi parang mas masarap na mas marami tayong kaibigan. Kasi pag pikon ka, ano yun, ang hirap eh. Kasi kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang babalik sa'yo. Yun, okay. So, wag ka mambuli, tsaka wag ka din pikon. Para marami kang friends. Tapos, yun nga, kung ano yung ginagawa mo, yun, parang gano'n, di ba? Kung ayaw mong mangyari sa'yo, parang gano'n. Ang galing, di ba? Mawisdom mo pala yung mga taga-Pandacan. One more time, palakpakan ng mga taga-Pandacan. Yay! Alright. Thank you so much, Ezekiel. Bigyan mo ko ng hello at mga hug-hug sa mga ka-church natin dyan. Yes, po. Jesus, the Living Living Gospel. Alright. Thank you so much, Ezekiel. See you again soon. Ayan. Okay. I hope you were blessed by that answer from Ezekiel. Dagdagan pa natin yan mula po sa ating mga ka-road trippers naman na hindi po nakapunta sa ating studio, pero nakapag-log on naman sa ating Facebook page. Sabi po ni Roland Randolph Garcia, una po, syempre, dapat alam niya po ang golden rule. Do not do unto others what you do not want them to do unto you. Dapat ma-realize niya na yung hindi magandang feeling na nakukuha niya kapag naiinis o nabubuli siya ay ganoon din ang nararamdaman o masigit pa ng mga binubuli niya. Ayun. So, parang sinasabi niya, kasi once, definitely tayo lahat naranasan na pong mabuli or inisin, di ba? So, masakit yung feeling. So, dapat laging ganon. Yung, kung ayaw mo na maramdaman yung nararamdaman ng isang nabubuli, wag mo rin iparamdam sa mga iba. Yun. Parang ganon. Kung ayaw niyang mapikon, then wag siyang mamikon. And then, smiling face. Okay, it's as simple as that. Matthew Carreras. First, tanungin mo kung may problema siya. Ayan, pag binubuli ka, may problema ka ba? Ay, ganon. Baka may problema siya. Malay mo, may nangyari sa kanya sa nakaraan o kaya traumatic events. Second, tanungin mo kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na yon. Ayun. Third, mabuting i-share mo sa kanya ang salita ng Diyos. Yon. So, helpful po ito, 3 steps daw na pwedeng gawin para ma-resolve yung pagiging mambubuli nitong si Mr. Bully. Alright. Last na lang, sabi po ni Yula Yalong, simple lang po. Be matured. Grow up. Instead, magpakalibang kang mambuli or whatsoever. Okay. Try something nice. Yun na lang. Try something nice. Siguro pa sasabi niya, imbis na mambuli ka, maghanap ka na ibang gagawin na mas mainam. Ayan. Thank you, Road Tripper, sa inyong very mawisdom na mga comments. Keep it up. Keep them coming, y'all.
Dahil talaga nabibless po kami sa mga kasagutan na yan. At saka, grabe, thank you pa rin kay Ezekiel. Grabe, na-traffic pa siya just to share his insight. When road trip returns, ako naman po ang sasagot sa ating topic for the week. Kaya steady lang kayo dyan, y'all. Huwag kayong gagalaw. Hindi, pwedeng gumalaw. Huwag po kayong alis. Huwag niyong ilipat ang channel because road trip will be right back after these messages. And we are so back here on Road Trip, and our topic for the week ay ito. What advice will you give to someone who bullies so hard pero siya mismo napakadaling mapikon? Ayan. Or ano ang maipapayo mo sa isang taong talagang super duper to the max bully pero ayaw niyang siya yung nabubully? Ayan. Okay. May kilala ka bang ganito? Sobrang lakas mambully. Meron talaga mga tao parang gifted, no, sa pambubully. Ang galing, no? Talagang hindi sila titigil hanggat hindi ka iiyak, yung mga ganon. Pero, medyo weird lang kasi kung sino pa yung mga napakalakas mambully, sila pa yung mga napakabilis mapikon. Parang ironic lang. Alright, so my answer is this. Ano ba yung treatment? Ano ba yung dapat gawin, no, sa mga taong ganito? Okay, ito yung sagot ko dyan. I will praise God for you, my friend. Okay. Talaga magpapasalamat ako kay Lord kasi may kaibigan akong ganyan. Okay. Kala nyo nag-joke ako, seryoso ako. Yun talaga yung gagawin ko. Magpapasalamat talaga ako kay Lord kasi may friend akong ganyan. Why? Kasi ito po yan. Kasi, all caps ha, paki-flash. Kasi, mas napapractice ang aking pagka-Christian. Alright? And for us road trippers who have friends like this, well, you know, pag may mga ganitong mga tao sa buhay natin, ano yan, opportunity para lalo nating maipractice yung ating pagkaka-Kristiyano. O yan, okay. Why did I say this? Well, it will all make sense. Don't worry, I'll give you 3 points lang. Medyo general yung ating mga suggestion ngayon at advice, hindi lang po sa mga bully, pati doon sa mga nambubully. Kasi talagang holistic yung aking kasagutan ngayon, no? Okay, so what to do? What to do, no? Yun nga, magpasalamat tayo na may mga taong ganito. At pagkatapos, kailangan yung binubuli, kailangan huwag kang magpapa-apekto sa pambubuli. Okay? Halimbawa, yung kaibigan mo na binubuli ka ngayon, tapos pikon, so ang una mong gawin, dapat huwag kang masyadong magpa-apekto. Okay? Or huwag kang magpa-apekto. Yan. Why? Because Matthew 5:10, sabi po ng Bible sa ICB version, sabi niya, those who are treated badly for doing good are happy. O, di ba? Parang wala ka naman ginagawa. Maayos ka na, pero ang kaibigan, binubuli ka. Oh, sabi ng Bible, happy dapat, di ba? Happy. Why? Because the kingdom of heaven belongs to them. O, di ba? O, di ba? Happy daw dapat. So, the more na may mga namubuli, yan, talagang ang mature na tao, ang punong-puno ng Holy Spirit, ang punong-puno ng Christ sa kanyang katawan, talagang wala, hindi pa-apekto yan. Ako talaga, I realize na dapat talaga hindi po pinapansin yung mga bully. Kasi, yun na, ilang mga research na yung nagawa tungkol sa bullying. Ito lang yung sinasabi nila, no? Ang mga taong nambubuli, talaga pong may mga pinahugutan yan. Na-hurt yan sa nakaraan nila, or sa bahay nila, sa pamilya nila, or nung elementary sila, may nambully sa kanila. Ngayon, parang dahil sobrang sakit nung naramdaman nila, ngayon, parang lumalabas, nambubuli rin sila. So usually po, itong mga tao na to, sila po yung mga nabiktima na before. Kaya yun ang naging effect, no? Naging bully rin sila. Yun. So, you know, in the larger scale of things, you'd realize na ang mas nakakaawa talaga, hindi naman yung nabubuli. Ang mas nakakaawa, yung nabubuli. Kasi may mga issues sa kanilang mga puso hanggang ngayon hindi pa nasisettle. Kaya, ayun. Kaya dapat, huwag kayong magpa-apekto. Instead, be compassionate. And, you know, as Christians, let's show some love. Wala pong positive sa ginagawa nila at wala ring positive na mangyayari kung halimbawa tayo mismo ay nagpa-apekto. Nakakasakit na sila, tapos tayo din, nasaktan din tayo, walang blessing sa pangyayari. So, as Christians and as matured people, alam mo naman na si Lord, pinagpapala niya yung kahit na binubuli na or ginagawa ng di maganda, gumagawa pa rin ng maganda sa kapwa. O, diba? So, don't be affected. Alright? Ito po yung tamang approach, no? Pag may bully kang kaibigan, don't be affected. Okay lang yan. May pinagdadaanan, okay? In the eyes of God, marami tong mga issues sa buhay. So, I'm gonna show love. I'm gonna show compassion. Alright? Number 2,
Okay. Alam niyo ba na kapag may dumating na bully sa buhay mo, yung kaibigan mo, binubuli ka, ito yung pagkakataon na you could actually model Christ-likeness. Alright? Gaano ba katindi si Lord sa buhay mo? How Christ-like are you? Ayan. One of the gauges will be, eto yan. Kung paano ka mag-react kapag binubuli ka. Ayan. Alam niyo ba na si Jesus, siya po ay talagang binulian ng todo-todo. In fact, you all know the story. Before he was crucified on the cross, alam niyo na ang daming nambuli sa kanya, dinuraduraan pa yan, sinampal-sampal, kung ano-ano sinabi sa kanya, pinaglaruan pa siya. Pero, ito yung naging reaction niya. No? Parang in summary, parang ito yung naging reaction niya nung makaka-capture natin yan nung siya po ay sinabihan ng mga chief priest, no? Nung panahon na yon at pinagbintangan siya. Ito yung sabi ng Bible sa Matthew 26:62. Ang sabi po ng Bible, the chief priest stood up and said, "What do you have to say to the accusation?" Ayan, talagang pinagbibintangan si Jesus ng kung ano-ano, mga maling accusation, no? Binubuli siya, ganyan. Pero ito yung sabi po ng Bible, verse 63. Ito yung matindi, okay? Wala. Ano sabi ng Bible? Jesus kept silent. O, di ba? Yan ang mga reaction ng mga matured, di ba? Binubuli na ng matindi, nakakakusa. Pero look at what Jesus does. Jesus kept silent. O, di ba? It's really a sign of maturity. And it's a sign of Christ-likeness. Kasi alam naman niya, in his heart of hearts, wala naman siyang ginagawang masama, hindi naman totoo yung binibintang sa kanya. At yun nga, wala man ang mangyari kung papatulan yung mga bully. Imagine, di ba, he is God. So, pwede naman niyang talagang parang thunder, sunog yung mga chief priest. Pero he did not do that. You know why? Because he was modeling Christ-likeness. That's Christ, di ba? So, I think that's a good suggestion. All right? It's an opportunity for you to model Christ in your life. Luke 23:33-35. Again, same context, no? Yung kinukrucify na siya. When they got to the place called Skull Hill, they crucified him along with the criminals. One on his right, the other on his left. Tapos, tuloy-tuloy pa rin yung pagmamak, ganyan. Tapos, ayun, ang sabi ni Jesus, Jesus prayed, "Father, forgive them. They don't know what they are doing." Ayan. So, grabe, no? Talagang in the midst of all the bullying and talagang wrath and talagang galit ng mga tao, yun ang sabi niya, Ama, patawarin niyo po sila. Grabe si Lord, no? Woo! Grabe. This is maturity at the highest level. He divided up his clothes. Ito yung mga sabi ng mga ng Bible. Yung mga sundalo, dinivide yung clothes niya. They threw dice for them. The people stood there staring at Jesus, and the ringleaders made faces, taunting. Sabi niya, he saved others. Let's see him save himself. Grabe, no? The Messiah, oh God. Ha! The chosen. Ha! Ang ganda sa the message. No? They were ridiculing Jesus. Pero yun nga, yun ang masasabi niya. Patawarin niyo po sila, Ama. Yun. Kasi hindi po nila alam yung ginagawa nila. Grabe naman na Christ-likeness, maturity. O, di ba? Yan po ang Christ-likeness. Showing love, showing forgiveness, and showing maturity. So, if you have a friend na talagang binubuli ka, it's an opportunity for you to, to assess din yung sarili mo kung gaano ka naka-mature at kung gaano ka naka-Christ-like. Alright? And number 3, ito po, hindi matatapos yung aking sagot, no? Dinivide ko ng 3, pero ito talaga yung patutunguhan yan, eh. After mong ipakita ang tunay na Christ-likeness via your reactions, it is time to share Christ to the bully. Yan. Dapat hindi pwedeng matapos yung kwento nang hindi mo na sharean. Okay? Diba, yun na, binuli ka. Ano na sinabi sa'yo, pero relax ka lang. Hindi ka nagpapa-apekto. Tapos, imbis na magalit ka, lalo ka pang gumawa ng maganda sa kanya. Magtataka si bully. Sabi niya, grabe to, binubuli ko, hindi nabubuli. Tapos, parang tinotont ko, pero walang nangyayari sa kanya. There must be something in him na maganda. Tatanungin kanya yan. Sabi niya, friend, alam mo, kanina pa kita, or 1 year na kitang binubuli, hindi ka pa rin nabubuli. Ano pa meron sa'yo? Gusto ko yan. Ano ba yung meron sa puso mo? Gusto ko yan. Tapos sabi mo sa kanya, eto yun, friend. Kasi I have Jesus Christ in me. You know? Ding, 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 ding! Yun. Di ba? Parang grabe, ganda ng heart mo. Hindi ka nagagalit at pinapatawad mo na yung mga nabubuli sa'yo. Hindi ka nagpapa-apekto. Ano ba meron sa'yo? Yan. Gusto ko yung kung ano yung meron sa'yo. Tapos sabihin mo doon sa friend mo, bully, eto yun, friend. Kasi I have Jesus Christ in me. At dahil na punong-puno ako ni Jesus, ayan, talagang matuto kong magmahal, magpatawad, at hindi mapikon. Ayan, ang mindset mo dapat ay hindi po kaaway ang mga bully. Ayan, or hindi yan dapat kainisan. Ang mindset dapat ay mahal din siya ni Lord. Okay? Kung gaano ka kamahal ni Lord, mahal din siya ni Lord. So, dapat i-share natin si Lord sa kanila. Ayan. And the truth is,
Meron talagang mga issues po ang mga bully. Tanungin nyo man yung mga bully, mga dating bully na naging Christian or na-encounter si Lord, meron talaga mga issues yan. And the only way na mariresolve yung issue na yan ay kapag natagpuan po nila yung pag-ibig ni Jesus Christ. Pag na-share mo na yung gospel, pag na-share mo na si Jesus sa kanila, okay, eto na yung pinakahuli. Pag eto na, hungry na sila for God, for Jesus, that's the time you need to share the word of God. Yan. Babait na po ang isang tao kapag naranasan ng totoo si Jesus. Okay? At kapag naranasan nila si Jesus, eto na, it's an opportunity to learn the word of God through the Bible. At yung tao po ay magbabago from glory to glory. Gaganda yung puso niya at yung ugali niya. Ayan. Lalo na po, pag nabasa niya ang Bible, specifically in Luke 6:31, do to others as you would like them to do to you. Ayan. So, at least po, you modeled Christ-likeness, tapos na-share mo pa si Christ. You actually hit two birds with one stone. Ang sagot po dyan, love, love, love. Talagang, ito po yung mga pagkakataon na si Jesus binibigyan tayo ng opportunity to actually share Him and to model Christ-likeness to the fullest. Alright? Hope you were blessed, y'all. We're gonna end in prayer right now. So bow your heads, close your eyes, and let's pray. Father, right now, we thank you, Lord, for giving us a new perspective, Lord, sa mga bagay na kagaya po nito, mga issue ng pambubuli. Lord, sa amin po na laging binubuli, Lord, I pray, God, na naliwanagan po kami sa tamang pagre-react. Lord, sana po matuto po kami mag-model ng Christ-likeness. Kagaya po ninyo, Lord, hindi po kayo napikon, hindi kayo nagalit. Kung hindi, Lord, lalo pa kayong nagpamalas ng pag-ibig. At you modeled love and forgiveness and compassion, Lord. Sa lahat naman po ng mga friends po namin, Lord, na mahilig mambuli, Father, I pray that they be able to encounter you, Lord, through the love that their Christian brothers and sisters are showing, Lord. Paniniwala po namin, Panginoon, na kapag naranasan po nila yung pag-ibig ninyo, Lord, mariresolve po yung mga issues, and at the same time, Lord, mas magiging hungry pa po sila sa inyo. God, I pray for all friendships and relationships. Lord, may you be the center. And Lord, na imbis po ng pambubuli, sana po pag-ibig, Lord, ang mag-reign sa aming mga relasyon. Lord, we honor you, we love you. This we say in Jesus' name. Amen and amen. All right! Let's move on to our next segment. Okay? Pero bago po yan, we're gonna give an opportunity sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Right now, just in case, like, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, pero you feel like, grabe, parang ang bigat-bigat na sitwasyon sa buhay mo. Hindi lang po sa area ng friendship or relationship. Marahil, you know, this moment right now, you're caught in a situation na parang bigat na bigat ka na sa buhay, hindi mo alam yung gagawin. Right now, maybe, just maybe, God is talking to you and He's asking you, would you surrender your life to Him? Kung gusto mong isuko ang buhay mo kay Jesus ngayon, hindi bukas, ngayon, you want to make that choice, all you need to do is just bow your heads and close your eyes once again and say this prayer with all your heart. Sabihin mo, Dear Jesus, right now, I ask for forgiveness for all my sins. I'm opening my heart, I am welcoming you into my life, and I am making you my Lord and my Savior. Cleanse me, heal me, use me for your glory. From this day on, I will hate sin, and I will love you more and more. This I say, in your name, amen and amen! Alright, congratulations po sa lahat na nag-pray ng prayer na yan. Grabe, welcome to the amazing, wonderful, super adventurous road trip with Jesus Christ. Alright, move on na tayo sa next segment. Ayan, saan na naman kaya nag-iikot-ikot si Ate Kenneth? Ayan, saan kaya nakarating si Ate Kenneth? Well, sabay-sabay nating alamin yan as we get stuck into the... Stay with me. Traffic jam, y'all. Now you see me? Now you don't. Now you see me. Now you don't. Now you see me. Now you don't. Now you see me. Now you don't. Hi, road trippers! Nagulat ba kayo sa superpowers ko? Well, tingnan nga natin kung kayo ang tatanungin at magkakaroon kayo ng superpowers. Ano kaya ito at bakit? Naku, excited na ako sa mga sagot ng ating mga ka-road trippers dito sa RTU. Excited na rin ba kayo? Kung excited na kayo, tara, samahan niyo ko! Ayan!
O, diba? Ang gaganda at ang gwapo ng mga taga-RTU. So, tatanungin namin kayo, Kuya, anong name mo? Apple Sendanya po. Okay, yung pinaka-nickname, pinaka-madali. Apple. Ay, Apple. Mahilig ka ba sa Apple? Opo. Ay, sabi ko na. Kuya Apple, okay? Kung magkakaroon ka ng superpowers, okay? Ano ito at bakit? Gusto ko po invisible. Wow, bakit invisible? Kasi po, hindi mo naman siya makikita paano mo po mabibit. Wow! Pero sa puso niya, invisible ka ba? Hindi naman. Oh, gusto ko yan! Okay, thank you, Apple! Tatakbo. Kuya, huwag kang mag-alala, hindi ako nangangain. Dahil ikaw ang natirang matibay dito sa lugar na ito. Nanalo ka ng 1 million! Joke lang. Okay, what's your name? Adrian po. Adrian, ang gwapo naman ni Adrian. Anong course mo? BS Civil Engineering po. Wow, civil engineering. Anong year mo na? Second year po. So dahil engineering ka, alam ko matalino mga nagte-take ng engineering. Ayan. So ang tanong ko ngayon is this, Adrian. Kung magkakaroon ka ng superpowers, ano ito at bakit? Maging malinaw yung mata Bakit? para madaling makakopya. Hello! Ayan, alam ko. Wait lang, huwag kang aalis. Alam ko medyo busy ka, pero salamat dahil nakaupo ka dyan at pwede kitang tanungin. Ang question ko is this, kung magkakaroon ka ng powers or superpowers, ano ito at bakit? Lumilipad po. Ba, lumilipad? Bakit lumilipad? Maagala ko kahit saan. Ay, ano bang favorite mong puntahan? Amerika po. Amerika? Nakapunta ka na sa Amerika? Opo. Pikit ka. Oops! Hindi pa yun. Okay, ano pangalan mo? Iban po. Thank you, Ivan! Kuya! Kuya, di ako nangangain. Di ako nangangain, di ba? Mukha ba ako nangangain? Anong superpowers ang gusto mo magkaroon ka? Wala naman po eh. Makalipad. Bakit? Enjoy lang. Lumipad kasi gusto niya mag-enjoy. Ikaw naman? Yung power na visible, kasi invisible sa akin visible. Visible. Bakit visible? Kasi mahihain ako sa maraming tao. So, as much as possible, pag anytime na need nila ng help, andito lang ako. Yun. Sweet mo naman. Pwede ba kita maging friend? Thank you so much! Thank you! Salamat sa mga sumagot ng ating tanong. Well, kung ako naman ang tatanungin ninyo, ang gusto kong superpowers ay Magic Pocket. Ayan, bakit Magic Pocket? Ate Kines, kasi syempre, pag meron kang Magic Pocket, lahat ng gusto mo, lahat ng gusto mong kunin, gusto mong hingiin, gusto mong maisip, o anong kailangan mo for that day, ay meron ka at magkakaroon ka. Ayan, so nag-enjoy ba kayo? Kasi ako, nag-enjoy ako. So see you again next week as we get into another traffic jam. Bye! Oops! Step on the brakes, yo! Di pa po tayo tapos. When road trip returns, may God in 60 seconds pa and ask me how. Marami pang sayang hatid namin dito sa road trip, kaya stay tuned, yo! We're all gonna be right back. Chippers, nandito na naman tayo para mag-ikot-ikot at maghanap ng mga tao at kabataang sasagot sa ating God in 60 seconds. Handa na ba kayo? Tara, samahan niyo ko. Woo! Army. Army and Rosette. I am Arabel General po. Wilson. John. Sharina. Diba? Ang gaganda at ang gagwapo nila. So let's start our challenge. Ready? Yes. Yes. Sige po. Okay, first is traffic light. Traffic light. Parang para sa akin, si God, traffic light siya kasi siya yung nag-guide sa akin. Pag, tatawid ako, ganon. Siyempre, titingin tayo sa traffic light para hindi tayo mabangga, ganon. May stop, may slow. So, merong, kay Lord, merong go and may no. So, may timing para kay Lord.
Stopper. Next, cellphone. Cellphone. Cellphone po is a necessity po sa panahon ngayon. Kaya, like God po, anytime since pinanganak po tayo hanggang sa ngayon, necessity po siya. Cellphone, yung communication with God is unlimited. Cellphone, God is just a call away. Next, tubig. Tubig. Kagaya po nung cellphone, necessity rin siya and nandun po siya nakahilala siya sa needs. Kaya parang si God. Sa pinakamalaking part ng ating mundo. So there you have it, mga road trippers. Maraming salamat sa mga sumagot. At hanggang sa susunod na God in 60 Seconds. Bye! Wow! Grabe, thank you, Ate Kinet. Sa sipag mo, grabe, ang bilis mo, ha? In fairness, talagang ikot ng ikot na yan around the metro para humanap ng mga tutugon sa hamon ng pagsagot sa ating God in 60 seconds. At least, di ba? Na-feel nyo na ngayon kung gaano ka-challenging yung ginagawa natin dito sa road trip. Pero, again, grabe, talagang nung nagpaulan si Lord ng wisdom, talagang nakasalo yung ating mga ka-road trippers. Thank you so much for your beautiful answers. At sa mga tumanggap naman ng hamon, well, ang masasabi ko lang po ay, boom, y'all, kayo na. Ang galing ng wisdom na binibigay ni Lord sa inyo. Kaya road trippers, abangan nyo pa si Ate Kinet at malay nyo, nasa schools o paligid nyo na naman siya. Nag-iikot-ikot. Yan, umiikot siyang gano'n, no? Joke, y'all. Ayan, abangan nyo lang siya. Baka nandyan na siya. At kayo naman, here we go again, y'all, the most challenging part of the show. Praise God! Hindi na ako yung nagagalit 60 seconds, pero mas nakaka-challenge kasi ito po yung mga questions na talaga nakakapulikat ng utak. Tignan po natin kung ano yung mga naitanong ng ating mga ka-road trippers. Those who posted their questions on our Facebook page. At from the bottom of my heart, I thank you. Bow. Ayan, sisikapin kong sagutin muli yung mga tanong. Dito lamang po sa Ask Me How. Alright, sabi po ni Marites Araga, Kuya Ru, paano malalaman kung will ni Lord yung pinagpe-pray mo sa Kanya? Ayan, will ni Lord yung pinagpe-pray mo sa Kanya. Hindi ko alam kung ano yung pinagpe-pray dito, no? Tao ba to? Or bagay ba to? Trabaho ba to? Well, paano mo malalaman yung will ni Lord? Okay, ito po yung mga guidelines, no? Okay, pwede po natin i-apply ito. Well, kung love life yan, number one question is timing na ba yan? Ibig sabihin, are you physically, emotionally, spiritually, and financially ready? Ibig sabihin, at least nakagraduate ka na, spiritually mature ka na, pwede yan, no? Consider yan na timing na ba ni Lord. Ayan, okay, maganda po yan. Pangalawa, tanong ko ba, nag-fasting ka ba or did you pray about it? Kailangan, importante po na pinag-usapan nyo yan ni Lord. In fact, in the Bible, if you read through the Bible, specifically in the Book of Kings, nakakatuwa, may mga panahon dyan na yung mga hari, yung panahon na yun, they failed to consult the Lord. Kaya what happened was, lagi sila nag-fail kasi nga, they did not consult the Lord. So it's important, para malaman mo yung will ni Lord, you need to spend time in prayer, and you need to, fast, and spend time reading the Word of God. Get a word from the Lord, okay, which is number 3. Get a word from the Lord. Kailangan meron kang confirmation. Kasi kapag ginawa mo isang desisyon, tapos may mga panahon na matitest yan, no? May mga panahon na matcha-challenge ka, ang babalikan mo lang is yung word ni Lord para sa'yo. Ayun. So it's important that you need to get a word. So timing, tapos pinag-pray yan, nag-fasting ka, and then kailangan may word. Okay, number 4, kailangan yan, humingi ka rin ng counsel. Sabi po ng Bible, kapag mas maraming counsel, mas malaki yung probability na tatamaan mo yung tamang sagot. So kailangan marunong kang humingi ng advice. Tanong, kanino ka hingi ng advice? Hingi ka ng advice sa mga mas matured na Christian, at the same time, alam mong concerned sila sa'yo. Ayun, kailangan, alam mo yun. Sa puso mo, concerned sila, kaya bibigyan ka nila ng napakagandang advice. Okay, and then lastly, number 5, kailangan meron kang peace sa heart. Ayan, alam mo, nakalooban ni Lord dyan kapag payapa yung puso mo. Ibig sabihin, nakakatulog ka at peace ka. Pag ginagawa mo doon sa bagay na to, alam mo, hindi ka nako-convict ng Holy Spirit, walang bumubulong sa'yo, dapat hindi dyan, dapat doon, di ba yan? At peace ka. Ayan. Kapag nandyan yung 5 sangkap na yan, pwede nating sabing will
ni Lord. Yan. Pero yun nga, at the end of the day, it's really about your personal relationship with God. Kung gaano kalalim yung relasyon nyo ni Lord. Doon mo sabi ho ng Bible, my sheep will know my voice, sabi ni Jesus. So kung talagang deep, you invest so much in your relationship with Christ, talagang mas malaki yung probability na maririnig mo ng tama yung boses ni Lord. Okay? Okay, next. Sabi po ni Mike Laksamana, Kuya Ru, bakit mayroong assuming na tao? Ayan, okay. Ganun talaga. Meron talaga mga assuming. Meron po bang nakasulat sa Bible or verse na assuming na tao? Ayan. Actually po, ito quick review lang, no? Meron akong maalala, isang tao sa Bible, si Hanan, no? Sa kwento ni Esther, nag-assume siya. If you want to read the whole book of Esther, you will find there's a person named Hanan. Nakaka-amaze lang kasi nag-assume siya, feeling niya, siya yung i-honor ng hari, tapos hindi pala siya yung i-honor ng hari. Ang i-honor pala ng hari si Mordecai, no? So, yun, nag-assume siya. Tapos, kabaligtaran yung nangyari. Imbis na in-honor siya, ayun, siya yung pinapatay. Ganun. Lesson of the story, hindi ho maganda ang nag-a-assume. Ayan, huwag kang mag-assume, okay? Mas maganda po yung talagang, parang ka lang, chill ka lang, huwag kang assuming, pasahayaan mo lang na kumilos si Lord sa buhay mo at sa buhay ng ibang tao at the same time sa ginagagalawan mo. Trust in the sovereignty of God. Huwag mong i-push yung sarili mo at assuming na ikaw na, pero hindi pa pala. Yun. So, okay. Next. Sabi po ni Fedge Raimundo, what you gonna do? Okay, ito What you gonna do? What you gonna do, yo? What you gonna do when your work will become a burden to you, not a blessing. Ayan, when your work. Yung minsan need mong gumawa ng mali para sa work mo to survive. Ay, nako. Grabe, medyo nagbago yung isip ko, Kasi nung una, sabi niya, kung yung work nagiging burden, sabi ko, actually, sa lahat naman po ng work, may part dyan na challenging. Okay? Kasi yung iba naman, biglang palipat-lipat ng trabaho. Tatanungin mo, ba't ka lumipat ng trabaho? Sasabihin niya, kasi po, ganyan, mabigat. Tandaan po natin, kapag nagtatrabaho ka, meron talagang season dyan na talagang mabigat. Okay? Kasi may mga time na mag-a-adjust ka. May mga time na kailangan mo ma-stretch. Okay? At hindi ko ina-advise na kapag nangyari to, kaya nagka-problema na ng konti sa trabaho or sa boss, biglang haalis. Ang tawag po dyan, job hopper. Okay? Hopper. Job hopper. Yan, parang grasshopper. Joke. Okay? Hindi ho magandang katangian yan, yung mga job hoppers. Kasi, ibig sabihin, parang wala sa karakter nila yung tumagal sa trabaho, which is not good. Ayan. Parang sa buhay, may mga panahon na masaya, may mga panahon na hindi. Paano kung hindi na masaya? Anong gagawin mo? You'll take the easy way out. So, sa mga employers po, sa mga HR, mga human resource, tinitignan nila yan kung gaano ka-frequent lumipat ng trabaho isang tao. Pag mabilis, sobra. Pag hindi na makatarungan, every month or every 2 months, every 3 months, lumilipat ng trabaho, hindi ho magandang sign yan. Ibig sabihin, yung tao na yon, she or he doesn't have what it takes to last long and to be loyal in a company, no? May challenges talaga. Now, nagbago bigla yung isip ko nung nakita ko yun yung kailangan mo na daw gumawa ng mali. Obvious na obvious yan, hindi po nagiging blessing ang trabaho. Well, simple lang sasabihin ko, maghanap ka ng ibang address, okay? Maghanap ka ng ibang trabaho na kung saan mas ma-honor mo si Lord. Tandaan po natin, worship is not just about singing or lifting your hands or serving at church. Your life must be your worship. Your work must be your worship. Your business must be your worship. Lahat ng gagawin mo, yung buong buhay mo, kailangan yan yung worship mo kay Lord. So kung yung trabaho mo, pino-force ka nang gumawa ng mali, hindi ka na nakakapag-worship ng maayos dyan. So ang pinaka-suggestion ko, mag-pray ka, palipat ka kay Lord. Lord, bigyan niyo po ako ng magandang trabaho na kung saan ma-honor ko po kayo. Yun. Alright? Okay. Ang galing, no? Napaka-deep na mga tanong ngayon. Next, sabi po ni Gabby Gabs. Magandang style yan, Gabby Gabs. What's your name? Gabby Gabs. Ako, Rurus. Ru. Okay, Gabby Gabs. Pastor, Ru, ano ba ang magandang ipangalan sa newborn baby? Wow! Pati yan, tinatanong na sa akin, di ba? Thank you for the privilege, di ba? At least, mapapangalanan ko yung... Kung lalaki yan, maganda pangalan niya, Ru. Ru Part 2, di ba? Joke lang. Pero di ba, maganda din ko Ru, di ba? Okay. Ngayon, kung hindi nyo naman gusto yung Ru, pwede rin na ihango sa Bible. Ayan. Sa akin po,
personal favorite ko sa Bible, kung lalaki, Joshua. Kaya nga, if God blesses me with a baby boy next time, sigurado ako ang pangalan niyan, Ru Joshua. Siningit pa rin. Pero yun, gustong-gusto ko kasi si Joshua kasi talagang yun, no? Pag babae naman, mangilan-ngilan lang ang mga magandang mga babae, no, sa pangalan. Pwedeng Esther. Yan, si Queen Esther, maganda po yung kwento niyan. Who else? Rachel. Yan, magandang kwento niyan. Asawa yan, di ba? Asawa yan, biblical character. Si Leah, asawa din yan ng isang biblical character. Ano ba yung mga pangalan? Pero nasa inyo yan, mag-pray ka, di ba? Pwede rin Barbie. Joke. Okay. Basta yun, siguro, yan. Yeah, best advice, you open your Bible and you look for a name. Yan. Tapos, hanapin nyo yung meaning, ha? Kasi yung iba naman, binuksan yung Bible, nakita, Jezebel. Pinangalanan, Jezebel yung anak. Naku, wag na wag yung papangalan ng Jezebel. Kasi si Jezebel po, she's actually the most evil woman in the Bible. Okay? So, don't name your baby girl Jezebel. Ayan, maganda po yung Angel. Diba? Anong pangalan mo? Angel. Okay. But, again, it's between you and God. Pero thank you for asking my suggestion. Do you have questions, comments, and suggestions? Yay! For our show, send them to, balik tayo dito, roadtriponlinenetwork.ph, and you can also like us on Facebook, www.facebook.com/roadtrip. Okay? Got it? www.facebook.com/roadtrip. Or follow us over at Twitter and Instagram. Ito po yun, at roadtrip_TV. And you can also follow me at Ru De La Torre. Thank you po sa mga nagpa-follow. Salamat po. Nakaka-touch. And I will follow you back if you want me to stalk you. Joke, okay. If you want me to follow you back. 1 hour is already up, but do not frown, y'all, because we'll see each other again next week. Same time, same channel. Thanks, y'all, for watching. I hope you enjoyed our episode today. Always remember, y'all, let go and let God be the driver of your life. God bless y'all. Peace.